Sa bisa ng search warrant mula sa korte, hinalughog ng matauhan ng NBI ang condominium unit ni dating Congressman Zaldico. At nakatutok si June Veneracion. Sakay ng tatlong sasakyan, pinasok ng mga ahente ng NBI ang condominium building na ito sa BGC Taguig. Ito ay sa bisa ng search warrant mula sa korte para halughugin ang unit ni dating Congressman Zaldico, kaugnay ng kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa bisa ng search warrant, pwedeng pwersahang magbukas ng mga vault ang mga ahente ng NBI. Pwede rin silang magkumpiska ng mga cash at dokumento. Ito po sa search warrant, in the application, there is a mention that there is a need and necessity to see kung anong laman ng vaults na yan at yung laman ng vault na yan, potentially baka magagamit na ebidensya doon sa ating iniimbestigahan ng kaso. The inventory sheet would include everything that was seized during the implementation. The operatives will be preparing a post-operation report addressed to the director at dyan lang po namin masasabi kung ano yung mga nakuha na. As of 6:30 p.m., nasa loob ng unit pa rin ko ang mga NBI agent. Hindi pa masabi ng NBI kung hanggang kailan tatagal ang paghahalughog. Depende raw ito kung meron ng makuhang sapat na ebidensya. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Kahit tinangkang tabuyin, nakipagtapatan sa mga barko ng China, mga barko ng Pilipinas. Yan sa gitna ng paghahatid nila ng ayuda sa mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc. Nakatutok si Chino Gaston. Mistulang David and Goliath ang tapatan ng mga barko malapit sa Baho de Masinloc sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas kaninang umaga. Mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard laban sa mas marami at mas malalaking patrol vessels ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy. Nasaksihan ng mga taga-media ang mga pangyayari habang sakay ng Cessna Caravan aircraft ng BFAR sa regular na Maritime Domain Awareness flight sa lugar. Ilang beses ding nag-radio challenge ang isang Chinese warship na sinagot naman ng BFAR aircraft. You are way beyond the 200 nautical mile EEZ of your country. Please review your chart. Salita ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa may Baho de Masinloc. At sa pagkakataong ito, kasabay tayo ng BFAR. At dito natin nakita malapit sa Baho de Masinloc ang ginagawang pagtataboy ng China Coast Guard at paging ang kanilang mga warship sa mga barko naman ng Philippine Coast Guard at BFAR. Nagpunta roon ng 4 na barko ng BFAR at ang BRP Cape San Agustin ng PCG para sa regular na kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda program na naghahatid ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino. We were able to monitor 2 destroyer-class PLA Navy and the other one, ito pa rin yung replenishment vessel na nakita natin for so many weeks already. And there are also 6 China Coast Guard vessels. It has always been a David and Goliath battle. Despite of our size, despite of our limited number of assets, patuloy nating idinideploy ito at patuloy nating tinitindigan ng West Philippine Sea. Inikot din ng BFAR aircraft ang buong bahura kung saan nakita muli ang mga kulay dilaw na boya sa labas at loob ng Baho de Masinloc na nilagay ng China. Hanggang bukas mananatili ang mga barko ng BFAR malapit sa Baho de Masinloc para magbigay ng krudo, yelo, pagkain at iba pang supply sa mga mangingisdang Pilipino. Samantala, sa nagtapos ng 9th Bilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas at Amerika, nagsagawa ng surveillance operations ang BRP Jose Rizal kasama ang USS Rafael Peralta ng Amerika. Kasama naman ang FA-50 jets ng Philippine Air Force sa Maritime Patrol ang P-8A Poseidon ng US Navy. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Wagi ng 2 Spotify Wrapped Awards ang podcast na Barangay Love Stories ng GMA flagship FM radio station na Barangay LS 97.1 Forever. Tinanggap ng host ng programa na si Papa Dudot ang awards na Top Love and Relationship Podcast at Top Podcast in the Philippines 2025 mula sa Global Streaming Giant.
Bukod dyan, umabot na sa mahigit 1 billion minutes in listening time ang Barangay Love Stories podcast. Nito lang Pebrero, nakuha ng programa ang Spotify Creator Milestone Award. Masangsang na mga umunoy smuggled na karne at fishery product ang kinumpiska sa isang cold storage facility sa Navotas. Ang halaga, aabot sa 10 milyong piso. Nakatutok si Von Aquino. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng Department of Agriculture, National Meat Inspection Service at PNP Criminal Investigation and Detection Group ang isang cold storage sa Navotas City. Sa loob, nakita ng mga operatiba ang mga karne na nakalapag lang sa sahig at hindi rin malinis ang pinaglalagyan sa mga ito. Ayon sa Department of Agriculture, itetrace ng mga otoridad kung saan dinadala ang mga produktong ito. Yun talaga yung pinipigilan natin mangyari, no? Na mapunta sa merkado at saka sa makonsume ng public yung mga produktong nandito. Kasi obviously, nung chinek natin, pinasok natin sa loob, napaka-unsafe, 'di ba? Kung kakainin niya ng mga tao, hindi nakabuti sa mga tao 'yon. Hinihinalang smuggled ng frozen meat at fishery products na batay sa inisyal na impormasyon galing umano sa China, Brazil at Thailand. Pero wala umanong kaukulang dokumento ang mga produkto at unsanitary ang pinaglagyan, bukod pa sa masangsang na ang amoy. Unsanitary yung handling. Pangalawa ay walang mga kaukulang dokumento na maipresent sa controlling authority. Tinatayang hindi bababa sa 10 milyong piso ang halaga ng mga nakumpiskang produkto. Kung ako lang kasama na yung kabila, it's more than 10. Talagang unsanitary yung conditions, no? So, based on that alone, we can actually file criminal cases already. Nasa 6 na mga tauhan ng mga imbakan ang nasa kustodiya ng PNP CIDG at sasailalim sa investigasyon. Tukoy na rin umano nila ang may-ari ng mga imbakan. Sinusubukan namin siyang hinga ng pahayag. Ayon sa DA, dadalhin sa government cold storage facility ang mga nasamsam na produkto. Sisirain naman ang mga ito sa oras na may utos na ang korte. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Matamis kayo ng ngiti ng mga taga-Bohol. Ang pinagmamalaki kasi nilang iconic na asin nakatanggap ng proteksyon mula sa UNESCO. Matapos itong mapabilang sa List of Intangible Cultural Heritage in need of urgent safeguarding. Hindi lang chocolate hills at mga tarsier ang tinuturing na yaman ng probinsya ng Bohol. Pati na ito, isang klase ng artisanal sea salt o asin na minsan ang pinag-usapan online dahil bukaro itlog ng dinosaur. Pero higit sa itsura nito, napakalaki ng papel ng asin na ito sa kultura at kasaysayan ng mga Boholano. Daan-daang taon na kasi ang tandaan ng napakamatrabahong proseso sa paggawa nito. Kaya isa sa tinuturing ngayong rarest salt variety sa buong mundo, ito ang asin tibuok. Dahil aabutin nga raw ng siyam-siyam para makagawa ng asin tibuok. Minsan ang inalat ang kapalaran nito. Marami sa mga mang-asinay o yung gumagawa ng asin tibuok, tinigil lang paggawa nito. At ngayon, ilang pamilya na lang sa bayan ng Albuquerque ang gumagawa pa rin ito. Pero muli raw silang nabuhayan ng loob. Sa ginanap kasi na 20th season ng Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage ng UNESCO sa New Delhi, India. Ang asin tibuok napabilang na sa UNESCO List of Intangible Cultural Heritage in need of urgent safeguarding. I therefore declare draft decision 7A6 adopted. Ang ICH o Intangible Cultural Heritage tumutukoy sa mga bagay na bahagi ng kultura ng isang komunidad o grupo na hindi material o pisikal at nagbibigay sa kanila ng pagkakakilanlan. At kapag nasama ito sa urgent safeguarding list, nangangahulugan na ang naturang ICH may banta na maaring ito'y mawala at nangangailangan ito ng agarang aksyon at suporta mula sa gobyerno o internasyonal na komunidad. Ang kampanya para mapabilang sa listahan ng asin tibuok. Halos 2 years in the making daw. Yung nomination na ito ay inumpisahan ng komunidad
noong 2023. Bago pa noon, nagkaroon na ng cultural mapping noong 2018 dun sa LGU ng Albuquerque. And then itong nomination ay nasubmit noong 2024. Kaya ganun na lang ang kanilang galak nang mapasama sa listahan ng asintibuok. Sana ay dumami rin ang tumangkilik doon sa produkto ng mga taga Bohol, no? At maraming bumili ng asintibuok. This is a reminder of our shared commitment towards preserving our traditions and promoting it as well for people to appreciate and raise awareness on our local traditions. Sa UNESCO, maraming salamat na sali kami sa inscription nyo. Isang karangalan sa mga Sinay. Pero alam niyo ba kung gaano kahirap ang paggawa sa asintibuok? Kuya Kim, ano na? Matagal at hindi madali ang paggawa ng asintibuok. Sa loob ng 3 buwan, ibabad ang mga bunot sa tubig dagat. Hihiwain ito sa maliliit na piraso, ibibilad sa araw at susunugin para maging abo. Kukolektahin ng abo at hahaluan ng tubig dagat para makagawa ng brine na siyang magiging asin. Ilalagay ito sa mga clay pot at saka pakukuluan. Ang buong proseso ng paggawa ng isang batch ng asintibuok maaari daw abutin ng 4 na buwan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Kasunod po ng pagsuko sa NBI, malungkot at iniisip umano ngayon ni Sara Diskaya ang pamilya ayon sa kanilang takapagsalita. Iginiit din niyang nadamay lang siya sa ghost project sa Davao Occidental. Buwelta ng DPWH, klaro ang ebidensya laban sa kanya. At nakatutok si John Consulta. Pasado alas 3 ng hapon nang dumating sa tanggapan ng NBI ang tagapagsalita ng mga Diskaya na si Atty. Cornelius Samaniego. Pagkalipas ng 2 oras, humarap siya sa media para magbigay ng update sa lagay ng kanilang kliyenteng si Sara Diskaya. Maayos naman siya doon sa taas, nalulungkot lang siya. Siyempre, may kasong na-file sa kanya sa Davao. At dahil doon, ang iniisip niya yung pamilya niya. Mitigating o makakatulong daw sa kaso ni Diskaya ang kanyang ginawang pagsuko. Pero kasama rin sa kinonsidera ay ang kanyang seguridad. Hindi natin alam kung totoo o hindi, pero mas maganda na yung nakakasiguro. Diba? Siyempre, ang mga tao na nagagalit sa kanila at hindi naiintindihan ng sitwasyon, may karapatan silang magalit. Pero siyempre, sa parte ni na Ma'am Sara, ni na Sir Curly, kailangan din nila mag-ingat. Hindi na natin pinahirapan ng gobyerno. Ito'y nagpapatunay lang na si Ma'am Sara, si Ma'am Rimando, ay malinis ang kanilang konsensya. Sabi ni Samaniego, ang restitution o ang pagbabalik ng pera o ari-arian ang nagpabago sa isip ng kanilang kliyente. Kaya ito umatras sa pagiging posibleng state witness. Nung nandun na kami, nag-iba yung ihip ng hangin kasi restitution naman ngayon ang gusto muna. Hindi naman talaga requirement na mag-restitute ka. Okay. Korte lang ang talagang nagbibigay ng order kung magbabayad ka ng civil liability or magre-restitute ka ng ganitong amount. Pero para kay DOJ Prosecutor General Fadulyon, kahit wala sa batas ang restitution, dapat lang daw na babawi ng publiko ang anumang pwedeng babawi. I think it is only right that the people get back whatever they can from those who were responsible in committing the crimes. We will not be chasing after them. We will not be tawag dito, di namin sila liligawan. Kung gusto nila at meron silang gustong ibigay na impormasyon dito, gusto talaga nila makipagtulungan, makikinig kami. Sinagot naman ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pahayag ni Diskaya sa isang panayam na nadamay lang siya sa kasong Ghost Project sa Davao Occidental na may project cost na 96 million pesos. May kaso na siya, paglabas na yung arrest warrant niya, doon siya magpaliwanag sa presinto. Pero para sa amin, klarong-klaro ang ebidensya laban sa kanila. St. Timothy Construction Corporation ang kontraktor ng proyektong ito. Sabi ni Dizon, bayad ng buo ang proyekto pero walang naitayo. Isa lang daw yan sa mga ghost project ng mga Diskaya. Yung sasabihin niya na nadamay lang siya, wala siyang kinalaman. Isa niya nakuha yung pinambili niya ng mga
30 sasakyan niya kasama yung Rolls Royce niya. In fact, meron na namang ifa-file, sinabi ng ombudsman na yung kaso sa Bulacan, kasama din ng St. Timothy doon. Kasama din siya doon. Sinagot din ni Dizon ang pahayag ni Diskaya na naawa siya sa mga anak niya nang voluntaryo pumunta sa NBI matapos sabihin ni Pangulong Marcos na lalabas na ang warrant of arrest laban sa kanya. Hindi siya naaawa sa bansa. Hindi siya naaawa sa yung mga taong nandun sa mga area na dapat may flood control na ginose project nila na hanggang ngayon binabaha. Siguro dapat doon maawa siya sa mga taong yun. Sa tingin naman ng Department of Interior and Local Government, wala silang nakikitang panganib o banta sa buhay ni Diskaya. I don't believe there's a risk for her. Mabuti nga na nag-surrender na lang siya kasi hinanap eh. Kasi we have never considered her as armed and dangerous kung maging fugitive, kung maging wanted siya. So we would have arrested her in a natural way. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Taas noong winawagayway ng mga atletang Pinoy ang watawat ng Pilipinas sa 2025 SEA Games sa Thailand. As of 7 p.m., may 5 gintong medalya na po ang bansa, 4 na silver at 18 bronze. At mula po sa Thailand, nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan. Yes, Vicky, katatapos lang ngayong gabi ng laban ng Gilas Pilipinas sa Men's 3x3 at bigo po silang makasampa sa podium matapos matalo ng Malaysia sa score na 21-19. Ang Alas Pilipinas Women's Volleyball naman natalo rin po ng koponan ng Thailand sa una nilang laban dito sa SEA Games. Hiyawan ng mga Pinoy audience nang mapabagsak ng Filipino Jiu-Jitsu Kimberly Custodio ang kanyang Thai contender sa 48 kg weight division. Ang 3-time Jiu-Jitsu World Champion na si Custodio, gintong medalya agad ang nakuha sa kanyang unang pagsali sa SEA Games. Sobrang saya ko. Grabe yung support ng mga Pilipino dito. Sobrang na-overwhelm ako na nagbunga lahat ng paghihirap namin ng coaches ko. Gold medal din ang nakuha ni Dean Rojas sa 85 kg weight division nang talunin sa finals ang pambato ng Singapore. Hindi inakala ni Rojas na makakalaro siya matapos ma-injure noong nakaraang buwan. Went through a lot this year. I got injured in Japan like almost 3 weeks ago, so thought I wasn't going to compete. Grateful to be here. Nakaginto rin si Paris Olympian Aliyah Finnegan sa women's vault finals ng artistic gymnastics. Gumawa rin ng kasaysayan ng koponan ng Pinay swimmers nang makuha ang kauna-unahang ginto ng Pilipinas sa SEA Games Women's 4x100 meter freestyle relay. Gintong ambag ni na Paris Olympian Kayla Sanchez, Shandy Chua, Chloe Isleta at Heather White. I was just really excited to get in the water and swim. It was much more fun as the first race to be with the relays. I think it was such a good start to start off day one. It sets the momentum, especially Gian also won us a silver. Nagka-silver medal naman ang first-timer sa SEA Games, ang swimmer na si Gian Santos. Yes, I've been training for 3 months, so I'm glad that all the hard work has paid off. Wagi rin ng ginto ang pambato ng Pinas sa MMA o Mixed Martial Arts 60 kg division na si Angeli Bulaong. Silver medal naman si Clarence Sarza para sa Taekwondo under 46 kg division. Sunod-sunod din ang nakuhang bronze medal ng Team Pilipinas. 4 sa Jiu-Jitsu, 1 sa mountain bike cross-country eliminator, 1 sa gymnastics at 1 sa karate. Bronze medal din ang nakuha ng Olympian at 3-time SEA Games champion na si Pinoy Taekwondo Jean Kurt Barbosa. Yes, Vicky, mayroon pang mga sports events na ginaganap sa mga oras na ito na sinasalihan ng Team Pilipinas na posible pang makakuha ng gintong medalya ngayong gabi. Yan muna ang latest mula rito sa Bangkok, Thailand. Ako po si Jonathan Andal ng GMA Integrated News at ng POC Media. Nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Nakaabang na ang marami kung paanong mailulusot sa Administrasyong Marcos ang batas na hinihingi ng konstitusyon para tuluyan maipagbawal ang mga political dynasty. 38 taon na yang hindi maipasa-pasa. Kung bakit at kung anong naging epekto niyan sa bansa, partikular sa kahirapan, himayin sa special report na tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Dahil anak ng isang dating Pangulo,
May bigat ang deklarasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Anti-Political Dynasty Bill bilang prioridad na maisabatas. Sa kanyang pinakahuling Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, may idineklara siyang 10 kaanak sa gobyerno, kabilang ang kapatid na si Senadora Amy Marcos at pinsang si dating Speaker Martin Romualdez. Bago siya naging Pangulo, nagsabi si Marcos na hindi siya tutol sa mga political dynasty. Pero ngayon, sabi ng palasyo, nagbago na raw ang kanyang pananaw. Nagbabago ang political landscape. Maraming umaabuso. Nais ng Pangulo na ipabatid sa taong bayan na kayo ay may choice. Choice na naaayon sa merito, hindi lamang dahil pare-pareho ng apelido. Pareho sila kung tutuusin ni Vice President Sara Duterte na isa ring anak ng dating Pangulo. Na meron namang 6 na kamag-anak sa gobyerno batay sa huli niyang SALN at sa resulta ng huling eleksyon. Mula sa mga angkang politikal ang 2 pinakamataas na leader sa bansa. Gayong may probisyon ng konstitusyon na nagbabawal sa mga political dynasty. Binanggit kasi sa probisyon na kailangang tukuyin ng isang batas ang definisyon ng political dynasty, bagay na 38 taon ang hindi inaakda ng Kongreso. Bigo ang lahat ng panukala kaugnay niyan mula sa unang naihain sa 8th Congress, kahit nga dineklara ni dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2015 na kailangan ng maipasa ang isang anti-dynasty bill. Wala ring naipasang ganito ang kanyang administrasyon, kahit sa mga sumunod na Kongreso. Ang bilang ng mga panukala, paunti ng paunti. Sabi nga ng mga eksperto noon pa, paano papasa ang anti-dynasty bill kung makasasama ito sa interes mismo ng mga politikal na pamilya. Ang pag-define nitong pagbabawal na ito ay iniwan ng Constitution sa Kongreso, sa Kamara at sa Senado. At mag-4 na dekada na dahil ang Kongreso natin ay pinupugaran ng mga miyembro ng political dynasty ay hindi nila ipinasa ito. That has been the story of the anti-political dynasty bill for the longest time. 22 miyembro nito ay nasa Senado. 4 na pares ng senador ang magkapatid at 10 ang may kamag-anak sa Kamara. Habang sa Kamara, 212 o mahigit 4 sa bawat 5 kongresista ang mula sa political dynasties ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism. Kabilang ang mismong House Speaker na may 14 na kaanak sa gobyerno. Pero nitong Nobyembre ay idineklara na niya sa mga kasama na isusulong ang anti-dynasty bill bago pa ihain ang bersyon niya ng panukala kahapon. Alam ko pong maraming magtataas ng kilay. Sa totoo lang po, marami po akong pamilya na nasa pwesto. Pero bakit nga ba dapat wakasan ang mga political dynasty? Sa pag-aaral ng Ateneo de Manila University School of Government noong 2022, lumabas na may kaugnayan sa kahirapan ang mga political dynasty. Sabi nito, sa ilang probinsya ay may mga negosyong nakikipagtulungan sa mga dynasty para palawigin pa ang di pagkakapantay-pantay sa politika at yaman. Sa ngayon, di nabababa sa 100 ang nakahaing anti-dynasty bill sa Kamara na sisimulang talakayin sa Enero. And there are 2 schools of thought. Democracy is essentially about having to choose as many candidates as possible. That's one thing that we also need to balance out with the attempt to regulate what's accepted and what is not. So it really needs a thorough deliberation from the House members. May mga pangamba na baka propaganda lang ito upang ilihis ang atensyon sa flood control controversies. Pero ako po ay optimistic na seryoso ang Pangulo. It must be passed before the election process begins for the 2028 national elections. Suportado rin ng ilang senador ang anti-dynasty bill. Pero kung hindi pa rin ilulusot ng mga mambabatas, may isa pang paraan. Sana maipasa ng Kongreso, pero kung hindi, mayroong judicial legislation na kung tawagin. So, the other track, siguro pag-aralan ng Supreme Court. Kasi mayroong, if I'm not mistaken, around 10 petitions
before the Supreme Court to declare political dynasties as contrary to the Constitution. Now we have a very rare opportunity in which the flood control scandal has resulted in the weakening of the political dynasties, no? And the administration is politically wounded, and the only way for this administration to regain at least some level of trust from the public is for them to push for an effective package of political and governance reform to address corruption. And one of the main component of this reform package is the passage of the Anti-Political Dynasty Bill. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng pagiging abala sa NAIA, may ilang pasahero pang nagpambuno. Nahuli kamyan kaninang umaga sa Terminal 1 kung saan bigla na lamang nanakal at nanuntok ang isang lalaki ng kapwa niya pasahero. Agad din silang inawat ng mga otoridad dahil sa insidente. Ayon sa airport security, parehong naantala ang dapat sana'y biyahe pa Amerika ng dalawa kaninang umaga. Kaugnay naman ng nakanselang Philippine passport ni Zaldico, sinabi ng kanyang abogado na naghain na sila ng motion to reconsider dahil meron umano sila dapat na 5 araw o hanggang Lunes para tutulan ang hakbang. Nangako ang Bureau of Internal Revenue na magpapatupad ito ng mga reforma para mapigilan ang pang-aabuso sa mga ini-issue na letter of authority at mission order sa mga negosyante. Tinalakay kasi sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga sumbong ng umunoy pangingikil, pananakot at pangungurakot ng mga tauhan ng BIR gamit ang letter of authority at mission order. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, may mga maliliit at malalaking negosyong nagpahayag ng pagkabahala na di umano makatarungan ang ginagawang tax assessment sa kanila. Dagdag pa ni Senador JV Ejercito, ikinukubra umano ng mga asesor ang 70% ng nakokolektang buwis at pinaghahatian pa umano ng mga tauhan ng BIR. Sagot naman ni BIR Commissioner Charlito Mendoza na nasa pagdinig kanina, kabilang sa mga reforma para mapigilan ito ang pansamantalang suspensyon sa pag-i-issue ng mga letter of authority. Yan ang mga balita ngayong Huwebes, 14 na araw na lang, 2 linggo na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.